Gulat-gulat na balita ang kumalat sa social media at ilang news platforms matapos maglabasan ng umano'y video ni First Lady Liza Trasmangs habang nasa Amerika. Sa nasabing video, may kitang tila may kaguluhan habang sinasakay siya sa isang sasakyan ng mga otoridad. Umiikot ngayon ang espekulasyon na siya'y inaresto umano dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga, bagay na ikinabigla ng maraming Pilipino. Hanggang ngayon ay hindi pa malinaw ang buong detalye ng insidente, ngunit kumpirmado mula sa ilang mapagkakatiwalaang source na nasa kustodiya si Ginang Liza Trasmangs sa isang lokasyon sa Estados Unidos. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa Department of Foreign Affairs, ngunit inaasahang maglalabas sila ng paglilinaw sa gitna ng lumalawak na usap-usapan. Samantala, hati ang opinyon ng publiko, may ilan ang naniniwalang gawa-gawa lamang ang naturang video, habang iba naman ay nananawagan ng masusing imbestigasyon. Habang inaantabayanan pa ang kumpirmasyon mula sa pamahalaan, patuloy ang pagbabantay ng sabayan sa tunay na kalagayan ng First Lady sa ibayong dagat. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang masama ho nito, talagang etong mga, lalo na tong 5 idiot na tinatawag ng mga netizen, ito yung mga puppet. Ito yung mga puppet na sasalo sa lahat ng kaso. Kasi ito kung si Duterte nga, tinraidor ni BBM, ni Marcos Jr., what if pa yung mga hayop na yan? What if pa yung mga utusan niya? Ay kung sa mga Duterte nga na napakalaking na itulong sa kanila, ganyan lang ang paningin ni Marcos Jr. Paano pa kaya sa kanila? Kaya yung talagang pag sa oras na sisingilin na sila sa kanilang mga ginawa, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, sa lahat ng mga pagnanakaw sa pondo sa kaban ng bayan sa Pilipinas, ang talagang kawawa dito itong mga nasa baba, yung mga utusan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Sila ang sasalo ng lahat ito. Pangako yan. Kasi ang dalawang magpinsan na yan, lilipad na yan. Hindi na magpapakita dito sa Pilipinas yan. Ako na nagsasabi sa inyo. So tuloy pa natin. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na nagkakaroon na ng pattern ng kawalan ng aksyon at kaalaman mula kay Marcos Jr. tulad ng nangyaring iligal na pagkubkob sa religious compounds ng the Kingdom of Jesus Christ. Which also shows a pattern as well from previous statements of the President. Tulad na lang yung raid o occupation ng PNP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari sa loob. At mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Sa huli, isang matapang na mensahe ang ipinabot ni Duterte sa kasalukuyang administrasyon na aniyay hindi nila matatakpan ang kanilang mapagkukulang sa pamamagitan ng pag-atake sa mga hindi nila kaalyado. Hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mapagawi yun by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan at lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin babango yung administrasyon at hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Yun, no? Di, alam nyo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na na hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Totoo yun, never talaga. Lahat ng ginawang kahayupan ni Marcos Jr. sa Pilipinas, hindi yan makakalimutan ng bawat Pilipino.
Siguro yung mga new generation, parang hindi pinapansin tong issue na to. Pero minsan yung ibang mga kabataan, pag nakakausap ko sila, mulat na rin sila sa larangan ng politika. Ano? At una-una, sobrang grabe. Talagang kung ano nga kung maisasama sa Book of World Record at nakahayupan na ginawa sa isang bansa, talagang nangunguna tong Pilipinas. Nangunguna tong panahon ni Marcos Jr. Kasi grabe, biruin mo Hapon, Kastila, never silang nang bastos. Sa isang relihiyon, never nilang ginawa yan. Pero si Marcos Jr. ang gumawa. Yung ginawa sa kauna-unahang pagsuko sa isang presidente, sa isang kapwa Pilipino sa dayuhan, si Marcos Jr. din ang gumawa. Kauna-unahang presidente na walang naipatupad na iniisa sa mga pangako niya, si Marcos Jr. din ang gumawa. Kaya lahat yan, promise yan, pangako yan, itagaan nyo yan sa bato, hindi makakalimutan ng mga Pilipino yan. Samantala, dito na tayo sa yung Judas. Ang Judas sa kampo ni Marcos Jr. Panoorin natin. Gumanti ng patutsada ang nooy Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag ni Claire Castro ng Palasyo na nangako raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin ang naging sagot ng dating gabinete ni Duterte sa report ni Virgil Parva. Maraming pangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang 3 taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil saad ng COMELEC, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng batiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito'y ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mangako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas, habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas. Dahil dito, bumwelta ang isa sa gabinete ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pahayag ngayon na ipinalalabas ni Castro. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacanang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang pahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. Fake news ka pala, Maring Claire. Di totoo naman si Claire talaga nagpapalaganap ng fake news sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ito na lang yung kay Pulong. Sinabi ba naman niya na bakit daw isinisisi kay Pangulong Bongbong Marcos yung issue kay Pulong? Puta na, wala naman nagsasabi nun. Siya lang gumawa nun. Tapos etong 7 kilo na bigas, fake news din siya. Ito yun, pakinggan nyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng rice tarification law. Ang purpose nun, pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan naging successful, maaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Kung baga, yung pagbili ng bigas noong panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang Labing Tanga-tanga talaga. Yan aldiwanag. Ewan ko ba putang ina, attorney ka, wala kang utak.
Alam nyo, ng panahon ni Pangulong Duterte, ang pinapabili sa akin ng nanay ko na bigas noon ay yung tigte 35 or 37. Ayun po yung nireaksyonan sa vlog ni Attorney Claire na sinasabi niya na fake na hindi nagawa daw ni Pangulong Duterte. Di sa totoo naman po, nangyari po yun. Tanungin na lang natin ang mga Pilipino. Nangyari po yun dahil nagkaroon po ng 30 per kilo ng bigas nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At maraming titistigo ho doon ng mga Pilipino. Isa na ako doon. Puta na, yan ang bigas namin noon, yung tigte 30 pesos na kilo ng bigas. Hindi po yung NFA, dahil yung NFA po noon ay nagkakalaga ng 25 pesos nung panahon ni Pangulong Duterte. At bakit ko nga ba masusure na 100% na ganun? Noong mga panahon po noon, isa po akong kargador ng bigas sa palengke. Totoo po yan, hindi ko kinakahiya yan. Pumasok ako ng kargador ng bigas sa palengke noong mga panahon ni Pangulong Duterte. Kaya updated po ako at tandang-tanda ko po ang kilo ng bigas. So, ang pinakamahal noon ay 50 pesos kilo ng bigas. Ayun po yung malagkit po ata yun. At yung tinatawag na bigas ng mayayaman. Ang talagang binibili at ang patok noon na mapangmasa na bigas ay yung tigte 30 at tigte 35 pesos na bigas. Kaya ito si Claire, kaya bumababa ratings ni Marcos Jr. dahil sa ka-fake newsan mong gaga ka. Nagaga ka tuloy. Gaga ka. Okay, play. 5 piso yan, 14 na piso ang 1 kilo. Paano mo gagawin 7 pesos? Dagdag pa ni Panelo, lalo raw bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. Disinformation mismo nang gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. O Aling Clara, ikaw ang nagbibigay ng dahilan kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Aling Clara. Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali. Ay, hindi, ito na lang, ito po, no. Attorney Sal Panelo, baka naman kasi talaga na gusto ni Claire pabagsakin si Marcos. Baka nagkukunwari-kunwarian si Claire Castro, nakakampi ni Marcos, pero deep inside, ay gusto niya talagang pabagsakin si Marcos. Dahil ito isipin nyo maigi. Tanong lang po. Gilaya na naman si Claire. Isipin nyo ito maigi, mga kababayan. Kung ikaw ay may concern at mahal mo at talagang sinusuportahan mo ang isang presidente sa kanyang pamamahala, bakit mo kailangan mag-fake news? Bakit mo kailangan gawin itong ginagawa ni Attorney Claire Castro? Ay naalam niya naman na magiging pangit ng impact sa ratings or sa tiwala ng taong bayan sa isang pangulo. Kaya minsan napapaisip ako, baka ito, ginagawa talaga ito ni Claire para pabagsakin ng gusto si Marcos Jr. Ako po, Maring Lisa, mali ka nang naipasok mo dyan. Lisa Araneta Marcos, mali ka nang naipasok mo. Hudas pala dyan sa grupo nyo yan. Naku, kung ako sa inyo, dinatanggal nyo na. Sinungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gagawin itong 7 piso ang kada kilo ng bigas. Pero si Castro, tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. admin. Binigyang din ni Panelo. Okay, paniwalaan natin sinasabi ni Attorney Sal Panelo. Paalala lang po Attorney Sal Panelo, isa po yan sa #1 supporter ni Marcos Jr. Hindi pala si Marcos Jr. ng mga Marcos. Hindi, totoo po yan. Kaya nga itong sinasabi niya, totoo po ito na, tangina, alam mo na nga bagsak. At
puro kagaguhan ng nangyayari sa administrasyong Marcos, dinagdagan mo pa. Masakit to. Na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Tinamaan ng magaling. Ano bang klaseng tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabihin kang kasinungalingan tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Aling Clara, buti pa, umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagbagsak ng rating ng boss mo. Maring Clara. Aling Clara, daming pangalan ni Claire Castro no? Totoo yun. Bilang ikaw ang tigapagsalita ng Pangulo, loob at labas, channel mo man yan o hindi, puta na, talagang kaya ka nga tigapagsalita So ibig sabihin yung sinabi mo, yun din yung sinabi ng Malacanang. Kung ano yan, sinungaling ka sa vlog mo sa Malacanang, hindi. Sinungaling ka sa Malacanang pagdating sa vlog mo, hindi. Katarantaduhan yan. Naku, kung ako sa'yo, Bongbong Marcos, tanggalin yan. Naku po, lalong yung 17% na ratings mo, baka maging 5% yan. Patagalin mo pa ng mga 1 year si Claire, ay naku po, kawawa ka. Yung mga alyansa dyan, bali-balita, nagkakawatak-watak na. Dahil pati din sila ay nadadamay sa sa galit ng mga Pilipino kay Marcos Jr. Kung ako sa inyo na ba't ba kasi kayo sumali dyan? Hindi ko rin naman kayo inaanyayahan na sumali sa Team Duterte. Pero kung kaya nyo magsulo na lang kayo. Kaysa naman nandiyan, tingnan nyo, pati kayo dyan damay, alam nyo, nakakonekta yan sa lahat sa inyo. Hindi lang yan sa porket hindi ka nagsasalita, hindi ka damay ka dyan. So grabe, no? Kung ako sa'yo, Marcos Jr., alam mo, totoo sa'yo, hinuhudas ka yan. Binuyo, no? O yun, alam na natin, no? Si Attorney Claire Castro talaga ang hudas sa hanay ng mga Marcos. Napatuna, kaya pala todo wala tayong naku. Ang hirap, minsan nawa din ako kay Attorney Claire. Ang hirap kaya nung ginagawa niya, pagtakpan mo yung sinungaling. Magsinungaling ka na magsinungaling sa tanang buhay mo, ang hirap nun. Sobrang hirap nun, no? Pati ba naman yung napakaliwanag na sinabi ni Pangulong Duterte na ang plano ay mabawasan ng 7 pesos yung kilo, yung presyo ng bigas, no? Hindi gagawin 7 pesos ang kilo ng bigas lang. Mababawasan ng 7 pesos ang kilo ng bigas. Yun yung ibig sabihin niya. Pati ba naman yung minali? Katangahan talaga. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napanood natin at na-reactionan na video, comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Ang masama ho dito, talagang embel button, lalo na itong 5 idiot na tinatawag ng mga netizen, ito yung mga puppet. Ito yung mga puppet na sasalo sa lahat ng kaso. Kasi ito kung si Duterte nga, tinraidor ni BBM, ni Marcos Jr., what if pa yung mga hayop na yan? What if pa yung mga utusan niya? Kung sa mga Duterte nga na napakalaking na itulong sa kanila, ganyan lang ang paningin ni Marcos Jr. Paano pa kaya sa kanila? Kaya yung talagang pag sa oras na sisingilin na sila sa kanilang mga ginawa, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, sa lahat ng mga pagnanakaw sa pondo sa kaban ng bayan sa Pilipinas, ang talagang kawawa dito itong mga nasa baba, yung mga utusan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Sila ang sasalo ng lahat ito. Pangako yan. Kasi ang dalawang magpinsan na yan, lilipad na yan. Hindi na magpapakita dito sa Pilipinas yan. Ako na nagsasabi sa inyo. So tuloy pa natin. Nabi rin ng pangalawang Pangulo
na nagkakaroon na ng pattern ng kawalan ng aksyon at kaalaman mula kay Marcos Jr. tulad ng nangyaring iligal na pagkubkob sa religious compounds ng the Kingdom of Jesus Christ. Which also shows a pattern as well from previous statements of the President. Tulad na lang yung raid o occupation ng PNP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari sa loob. At mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Sa huli, isang matapang na mensahe ang ipinabot ni Duterte sa kasalukuyang administrasyon na aniyay hindi nila matatakpan ang kanilang mga pagkukulang sa pamamagitan ng pag-atake sa mga hindi nila kaalyado. Hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mababawi yun by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan at lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin babango yung administrasyon at hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Yun, no? Di, alam nyo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na na hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Totoo yun, never talaga. Lahat ng ginawang kahayupan ni Marcos Jr. sa Pilipinas, hindi yan makakalimutan ng bawat Pilipino. Siguro yung mga new generation, parang hindi pinapansin tong issue na to. Pero minsan yung ibang mga kabataan, pag nakakausap ko sila, mulat na rin sila sa larangan ng politika. Ano? At una-una, sobrang grabe. Talagang kung ano nga kung maisasama sa Book of World Record at nakahayupan na ginawa sa isang bansa, talagang nangunguna tong Pilipinas. Nangunguna tong panahon ni Marcos Jr. Kasi grabe, biruin mo Hapon, Kastila, never silang nang bastos. Sa isang relihiyon, never nilang ginawa yan. Pero si Marcos Jr. ang gumawa. Yung ginawa sa kauna-unahang pagsuko sa isang presidente, sa isang kapwa Pilipino sa dayuhan, si Marcos Jr. din ang gumawa. Kauna-unahang presidente na walang naipatupad na iniisa sa mga pangako niya, si Marcos Jr. din ang gumawa. Kaya lahat yan, promise yan, pangako yan, itagaan nyo yan sa bato, hindi makakalimutan ng mga Pilipino yan. Samantala, dito na tayo sa yung Judas. Ang Judas sa kampo ni Marcos Jr. Panoorin natin. Gumanti ng patutsada ang nooy Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag ni Claire Castro ng Palasyo na nangako raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin ang naging sagot ng dating gabinete ni Duterte sa report ni Virgil Parva. Maraming pangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang 3 taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!